sa mapagpalang at halin sa ating lahat. Salamat sa riyayang buhay ng Panginoon. Kita-kita pa tayo ng linggo sa mga pagpalang babae. Narinig yung sinabi ko may pangako na isang kapatid natin na sa ganitong panahon titigil sa pagkakambahan. Dahil sinabi mo yun, nagigulay ng sasang Diyos. Na matapos mo yung sinabi mo at hiningin din sa magpabilig mo. Yung pakalapos sa mga. Matapos mo yan, sabi mo, bagay mo yung karagdagan. Amen po? Nananatili mo po ang Diyos? Amen. Sa mga panahon ngayon, nakikita ninyo yung mga nangyayari sa ating mga kapatid na kasi pag-reliyon, ang sinasabi nila, malapit na mamatay ang Diyos. Yung taga Jesus may life, malapit na mamatay ang nabuhay ang Diyos. At hindi na siya muling mamamatay. Amen. Pero ngayon, nakikita mo, nakakalungkot din tayo, kulang tayo sa magpawid, kulang tayo sa lakas ng loob, kulang tayo sa mga pangarap sa Panginoon. Ang gusto ko pasalamat sa Diyos bago ko ngayon ang tapos mo. Yung ako'y wala pa sa Panginoon, marami akong pangarap sa bukas. Pero ngayon nasa Lord na, kagahan ng buhay mo. Sa gawa ng maraming pagkakaan, ang salot ay hindi nawawala. Hindi ka talaga payapa. Hindi ka pinapayapa ng mga sitwasyon. Ang nagbibigay lang sa iyo ng kapayapaan ng Diyos at sinasampalatayaan ng Diyos. Lagi kong sinasabi sa Diyos. Natutunan ko ba kung magpasalamat kayo ng bagay na kayo kaya. Ano, magpinag ka kay God. Hinihintay ko yung panahon ng pagbabalik natin sa buhay ko. Marami akong tinitis na bagay. Kung tutusin, nasa Panginoon. Natutulog ako ni sa kula kung para maraming kasalanan. Kasi ako nakakatulog ng mainit. Minsan, dahil nakasap ko sa oras, ay natutulog ako sa iba kung nagsama sa school. Kasi nakakatulog ako. Hindi naman nag-aanap ng nakakatulog. Tugod kami pa. At hinahanap ko nila mag-report na ako sa pagkahanap ko. Ay paano nakapagin ko naman ng ayos na lupas. Amen. Yun na lang yung hinahanap ko magkaroon ng ayos na pindera. Makapaghanap buhay ako na hindi na naliligalig ang buhay ko. Habang ako pinagpapay ka na nakikipagbuhay tayo sa mga. Pero ako na pag-iiwanan sa akin ng nagbuhay na magbuhay ako ng mga. Sa totoo lang, nakikipaglaban din ako sa aking pananampalataya. Pero hindi ibig sabihin na gano'n na nasa kulang na ako ng tuwala sa Diyos. Kasi ginuhay ako ng Diyos sa paniniwala na gano'n. Ano yung mga bagay na inasa mo sa mga panahon hindi mo hinihintay sa kapusan ng mga natin. Nasiyahan na ako sa bagay ko ngayon pero kahapon, naisisikat dumating sa bahay. Nauliligan ko na sinabi na dito masasarap ang pagkain. Salamat sa Panginoon. Sa ganung kalagayan ko pala, makain pa rin pala ng isa. Salamat mo natin sa iyo. Hindi ko lang masabi biyaya na sa buhay ko na nakakain mo. Pag-usapan natin ngayon, ang nalalapit na mahal na araw sa ulit ko ng Diyos ay mamamatay, malapit na namatay. Nakag-usapan natin ng linggo sa lugar ng Tiyago. Sabi ng aking mga kabayan study room, sa kanila ng mga ninuno,
sabihin doon, bawal nang maligo, bawal kang magmamit ng mga bagay na ano kasi mapapalo mo yung ulo ng Diyos. Bawal ka kasi mamamatay na ang Diyos. Hindi naman nakasaad sa Biblia na ang Diyos ay paulit-ulit na namamatay. Minsan na namatay ang Diyos at muli siyang nabuhay at hindi siya mamamatay. Amen. Kaya mapalad tayo na ito ngayon na alam natin kung ano yung natin sa Panginoon. Dahil ito, madarating ang araw na maraming nagpipinitensya. Sinasugatan ng sarili, nagpapapako sa krus. Pero kung naunawaan mo ang salita ng Diyos, parang kinulang pa ang Diyos na kailangan mong punan. Amen po? Kaya sa buhay na ito, magsaliksik ka sa salita ng Diyos para hindi ka nadadaya ng mga bagay na nakapaligid sa iyo. Amen po? Amen. Masayang naglilingkod, bagamat maraming, alam mo yun? Habang naglilingkod, kapag naramdaman mo, nakatakot ka sa krus. Hindi ka makagalaw ng maayos kasi iniisip mo yung mga bagay na pinagbabawal sa iyo ng Diyos habang ikaw ay nasa Diyos. Kuhanin po ba ako? Habang ikaw ay naglilingkod at patuloy na nagtatapat sa Diyos, pakiramdam mo nakatakaw ka sa krus. Hindi mo kayang gumalaw ng malaya. Amen po. Nakatakaw ka sa krus. Hindi ibig sabihin kalpari mo yung paglilingkod mo. Hindi po yung gano'n. Ikaw ay nasa pagsunod sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya yung sarili mo, pilit mong idinidisiplina. Kaya sinasabi mo nakatakaw ka sa krus kasi wala kang kalayaan gumawa ng mga bagay na ipinagbabawal ng Diyos. Napakahirap ano? Gusto mong sumaya sa bagay na ito pero hindi mo kayang gawin. Pigil na pigil ang galaw mo kasi nakapako ka sa krus. Amen? Napag-usapan natin ngayon, yung pagkapako ng Jesus Christ, yung ulit itong wika na sinabi niya bago siya umakyat sa langit, bago siya namatay na sinasabi nila na malapit na mamatay ang Diyos. Pero sa kabila ng kinamdam mo nakapako ka sa krus, may kapayapaan ang dala sa buhay mo araw-araw. Buong buo sa isip mo, may pag-asa ka na may Diyos. Yun ang isang bagay na hindi kayang alisin ni Satanas sa buhay mo. Si Satanas maraming inaamo sa iyo, pero paniniwala mo may Diyos na handang tumupad ng kanyang mga sinabing mayroong Diyos na nangangako na kung magiging tapat hanggang wakas ang kaligtasan na ipinangako mo. Hindi po yung kaya mong muli ang kaaway sa iyo. Yung pananampalatayang tinatayuan mo, hindi po yung kaya mong awin sa iyo ng kaaway. Dahil yan po ay ugnayan ninyo ng Diyos. Amen. Mahirap po. Pero wala kang choice. Sumunod sa Diyos. May mga panahon na nakadalawang linggo akong absent. Na dati hindi ko yung ginagawa. Nabuhay ako sa pagsunod sa Diyos. Wala akong ililiban na talaga. Pero sa panahon na yun, meron akong nagawain ng iliban. At yun ay pinagsisisihan ko sa Diyos. Imagine natin ako sa Diyos. Naduwag ko lang sa araw. Na kung ano ako noon, hindi pa rin ako hanggang sa susunod na tayo. Wala pa kami na rin siya. Pag-focus po kayo sa akin sa aklat ng Juan. John 19. Dito lang ako nakaka-release ng paglutak sa Diyos. Magtataka kayo kung bakit tayo umiiyak. Sa panahon na ako sa Diyos. Nakakita yung tumutuloy yung sa panahon na nagpag-usap. Doon ako natanong ng pupapagin mo. Ang sabi sa John 19 verse 28,
Papakinggan niyo kung ilang mabuti at uunawain niyo kung ano ba yung mensahe ng mga salita at sinasabi sa akin. At iwasan niyo kung magpintuhan habang ginagawa ang salita ng Panginoon. Para ma-absorb niyo na ang ibig sabihin ng sinasabi ng Panginoon. Ang sabi po niya rito sa 28 ng 19, ito po yung pagkamatay ni Jesus. Alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay. Alam daw ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay. Pero sa iba natin mga ibang mga relihiyon, magaganap pa na ang mga bagay. Amen po? Kasi ginaganap nila tao-tao, ibig sabihin, hindi pa nagaganap, gaganapin pa lang. Pero sabi ni Jesus, naganap na ang lahat ng bagay. Nangyari na, tapos na. Bubulitain mo na lang sa buhay mo araw-araw. Kasi sa buhay na ito, hindi lang isang taon ang mahal na araw. Sa bawat araw ng buhay mo, dapat mahal na ang araw sa iyo. Kung panahon lang ba lang, March, April ang pagtitika mo sa buhay mo, sa bawat araw na humihinga ka, nabubuhay ka, lagi mong iisipin, mahal na araw yung nabiyaya ng Diyos sa buhay mo. At baka bukas, hindi mo naman naman mahal pa rin yung araw na ibinigay sa iyo ng Diyos. Naganap na ang lahat ng bagay, sabi ng Diyos. Kaya upang matupad ang kasulatan, ay sinabi niya, nauuhaw ako. Sino dito yung nakadarama ng pagkauhaw na wala kang tubig, wala kang pambili, wala kang mayroon, nasa lugar ng malayo sa tubig, malayo ka sa kabihasnan. Sabi ng Diyos, nauuhaw ako. Kung ang Diyos ay nauuhaw, hindi ka ba nauuhaw? Kung ating yung panahon na kainitan ng panahon na wala kang mainom, gusto mong bumili, wala kang pambili sa literal ng pagkauhaw. Hindi ka nabigayaan ng pera para ikaw makabili. Ang tubig ngayon, hindi na libre. Katulad ng araw, sinasalak lang, ngayon binibili. Kahit maalat na tubig, bibiliin mo yan. Amen po? Nauuhaw ako, sabi ng Diyos. Kanino nauuhaw ang Diyos? Kinauuhawan ng Diyos yung kahalagahan mo sa buhay. Kahalagahan niya sa buhay mo. Uhaw na uhaw ang Diyos na makita yung katapatan mo sa buhay. Alam niyo mo ba yung cross? Nagsisimulo yan ng napakaraming bagay na gawat ang pinag-uusapan ito, yung 7 last words. Ang cross ay nagsisimulo ng napakaraming bagay sa buhay mo. Ang cross ay cross ng pagtitiis. Ang cross ay cross ng hapdi ang kirot. Ang cross ay cross ng mga pagluha. Cross ng maraming bagay. Kalbaryo na sinapitan ng Diyos. Hindi mo ba nararanasan yan ngayon? Kay paano mo naman? Kung ang Diyos na nakaranas ng ganyan, ikaw hindi. Mag-isip ka kung hindi mo nararanasan. Hello. Pag lagi kang masaya, na wala kang hinihingi kang bagay, mag-isip ka. Baka isang araw mabulag ka. Hindi ka pala nakaprepare. Masagda sa krus. Hello. Si Jesus Christ, ang krus na yun nagsisimulo ng pagmamahal ng Diyos. Bakit? Ang krus ang naging kasangkapan ng kanyang kamatayan. Bakit? Dahil sa iwan sa akin. Damigin mo na yung buhay ng Diyos ay itinagay niya dahil sa pagmamahal niya sa iwan sa akin. Kaya kung ang buhay mo pabanjing-banjing, mag-isip ka na. Ang sabi ng Diyos kauuhaw. Kung babasahin mo sa aklat ng awit, 69 verse 21, tingnan po natin kung ano sinabi ng Panginoon. Iiyak po ba kayo? Sana po yung mga ganitong mga pagkakataon na tinatalakay, magkaroon po kayo ng pagpapahalaga. Isulat niyo po isang aral. Kayo yung mga matanda na sa pananampalataya. Dumating ang panahon na hindi dumating ang inyong pastor sa mga sitwasyon. Sino yung tatayo para sabihin yung pinasasabi ng Diyos?
kayong masasabi kasi hindi nyo yung record. Ang isip po nakakalimot yan. Lalo na po nagkakaedad, nabubura na yung mga ibang sariwang kaisipan. Naunawaan po ba? Kung gusto nyo lumagaw sa Panginoon, pag-aralan nyo po magtago ng mga sikreto ng salita ng Diyos sa papel bilang sa isip. Ako hindi ko alam na dito kumapumote. Yung mga panahon na nagpapaawit pa sa mga kanta, yung mga lumang kanta, sinisinag ko yung isip. At sunag at nasa. Hindi ko alam na dahil ng malaman itutulong ako ng Diyos sa Panginoon na hindi ko man yung binaraan. Wala nakakaalam ng kalagayan mo sa Diyos, maliban ng Diyos at ang isip mo lang nakakatutok pa sa Panginoon. Ang sabi po niya sa 69 verse 21, sa halip na pagkain nang ako'y magutom, ang dulot sa aking mabagsik na lason, suka at di tubig ang ipinainom. Sa buhay mo ngayon, sa puno natin. Kung ikaw ay wala sa iyong tangalan, ikaw ay nasa labas, nararanasan mo yan sa rainit. Gusto mo lang kami wala sa ng tubig. Hindi ako pinipag maramot ng inumin. Pwede po ba makiinom? Oo, kumig lang. Uminom po kayo. Kung gusto niyo po yung baso yung pipigay ng benta, eh di wala na kayong benta. Kung ang kapwa mo nakalaman ng umaw, ikaw ginalaw na sila, nakalaman ng umaw, sa literal na salita, paumawan sa mga bagay na material, pero ang Lord, hindi paumawan sa material na bagay. Pinauhawan ng Diyos yung ating paglilingkod, yung ating pagsunod, yung ating mga batang patutuwa sa Panginoon. Amen. Hindi po ba? Mahirap po yun. Kung nahihirapan ka sa isip na mag-desisyon ka, madali yan pag nagkapag-desisyon. Kasi naroon ang Diyos. Kung paano nagtagumpayan ng dapat, hindi tayo. Hello? Nauuhawa po sa mga. Ang sabi niya, nung siya nagutog, hindi pa kayo nagbibigay, kundi mabagsik na nasa. At hindi ito bigay bigay, kundi suka ang sa kanyang pinainom. Ito'y nabanggit niya, pero hindi siya nagre-reklamo. Nagre-reklamo ba ang Diyos? Naganap na ang kalooban ng Ama sa Kanya. Dahil sa iyo at sa akin. Nakadama siya ng bira, di ba? Kung babaybayin mo yung mga salita natin, alas 3 ng hapon, alas 9 hanggang alas 3, nalagutan siya ng ginaganon, kaya ang pinagdaanan ng Diyos. Kung ipinapako ka ngayon sa mga problema at pagsubok sa pakiramdam mo, nakapako ka sa krus. Ayos na yan. Matatapos din yan sa tulong ng Diyos. Amen. Depressed ka ba? Na-stress ka ba sa maraming bata? Huwag mong kalilimutan na anak ng Diyos ang nagmamayari sa katugunan sa lahat ng yan. Pero kung nakita sa rin, hindi ko tsura niya, ako pumayag. Sabi ko, parang may ibang nangyari sa iyo, ah. Kasi nung ako wala pa sa Lord, naranasan ko yun. 3 weeks na, parang nakakabang pa rin. Ganun pala kahirap ako pinagpadaan ng kamaligan ng problema. Pero si Jesus Christ, kahit gawin ka, hirap yung kanyang pinagdadaanan. Binatay niya ng tahimik. Binatay niya ng payapa. Wala siyang sinabing bagay na isasakit ng kanyang kapwa. Basta sinabi niya, imbis raw na tubig at ipag-inom. Magsikalasan at suka ang ipag-inom. Suka. Sa buhay mo, nakayero ka pa. Mahilig ka pa mag-bera. Pagkatapos ng gawin, pupunta ka na bayan, nag-ilim ka, nagsosoft drinks ka, kumakain ka ng masasarap na pagkain. Tapos may gana ka pang mamulong sa Diyos na magbubuhay ka to. Sobrang hirap na. Nahihirapan ka pa ng lagay niya. Pamerte-merte ka lang. Pa-Diyos-Diyos ka lang.
papunta-punta ka pa sa sanggit. Punta ka pa doon. Kakain pa kayo kung saan-saan malamig na lugar. Busog na busog, ilagaan niyo pa kayo. Tapos may gana ka pang bihirang buhay na ito. Salamat sa Diyos na naranasan yung mga bagay na hindi na naisip na tinutulungan ka ng Diyos. Pero huwag magreklamo ka sa Diyos. Nakakahiya naman. Kung siya pa na naghihirap o nagamot ng tunay kung isuka ang kanyang ininom, ano sa palagay niyo masaya? Diba? Namamatay ka na sa hirap, iiripin mo isuka? Sa buhay mo ngayon, ang i-enjoy ka, diba? Pupunta ka naman, nagpapalamit ka. Samantalang si Jesus hindi yan naranasan, buhay pagkutya, panlalait, pananakit. Diba? Tapos ikaw, nagre-reklamo ka pa. Ayaw mo mag-drink mo ng init-init. Ayaw mo magbuhayo. Kahit yung lugar na dungkit. Ang tubig. Hindi tamahan naman ang ayaw mo. Nagpukodyo ka sa lintim ako. May mga ganun. Ito pinapaalam sa atin na wala tayong karapatan ng magreklamo. Ang Diyos hindi nagdimandagan ng bagay. Pwede ko, marami kang diniluman sa Diyos. Ayaw ko na ako sumabot. Tagal-tagal ko nang nananalangin. Wala nang ginagawa ang Diyos. Para sinabi ng Lord, nauuhaw lang ako. Amen? Nauuhaw ang Diyos. Kaya sa buhay mo, kahit mahirap, inaanto ka. Ano naman yung dinaramdaman sa buhay? Lagi mong iisipin. Sabi ng Lord na ano ba yung paano maiibsan ang kauhaman ng Diyos? Ay naganap na eh. Naganap na yung mga hirap ng kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Ikaw, kaya mo magdulutan ng sungka ang Diyos? Sa panahon na naganap na yung mga nangyari, naganap na maayos na yung buhay mo. Ba't kinakain ka ng masaya, masagana na yung buhay mo? Hindi ko na kailangan maglingkod. Okay na ako dito. Sabi ni Lord na uuhaw. Pinauuhaw. Teka na diba? Pinauuhaw kita. Aking Panginoon. Sana masabi mo yan sa puso. Amen? Amen. Sino na uhaw sa Diyos? Amen. Hindi tayo nakapagtago sa Diyos. Sinabi Lord, nauuhaw ako. Ikaw, nauuhaw ka ba sa Diyos? Kaya na Lord ang mag-usap. Kasi mahirap naman umago. Kasi hindi pa naman dumago. Sabi na kumaligay, di ba? Yung tataka ng 666, mapagdadala mo tayo dito sa Ismaila kung totoo tayo sa Diyos. Kasi bago naman ang 666, aalis na tayo dito ng Diyos. Ano pa yung tayo nila? Bago ang sinumat sinulog, bago pinaulan, malumutan ang iba nang pinatayan lahat ng dito na sa daigdig. Di ba? Isinegin na niya yung mga manya. Sa buhay mo, bago dumating ang tataka, nagkaroon ka ng microchip, siguro rin si John Remembers, pag ikaw ay ito. Bago dumating ang hindi ka naman tatatakan kasi kukulit ka rin. Parang pa ka na rin siya. Okay. Ito na po ang Kristi. Mabuhay ka sa pangako ng Diyos. At ayun yung pangako niya sa kasampalagayanan mo lahat ng sinabi niya ay gagawin niya. Kung may condition na naman, lagi mo naalala yung 1919, sabi niya, kung turuan mo silang sumunod sa lahat ng ipinagutos kasi dito, tandaan niyo ako ay laging kasama niyo. Kung susunod ka sa itinuto na tinutos ng Diyos, ang pagsama ng Diyos ay pakatawid.
Pero kung hindi, sorry sa Lord. Amen po? Amen. Ganon nagpapayag ang Panginoon. Kaya gawin ka ay gumagawa ng pagsuway sa Diyos, pinapainom mo ng mapait na suka. Suka ang hayakdo ang Panginoon. Hello? Ang pait ng panlasa niya sa iyo. Nalalaso ng kanyang pakiramdam sa hirap na naranasan tayo sa buhay. Kaya sa buhay na ito, hindi ko sinabing ako'y banal, ako'y totoo. Pero lagi kong sinasabi sa sarili ko, tulungan niya ako na maging maayos sa mga Diyos. Kasi kung ako lang, wala ko lang ako kakayanan na ayusin yung buhay ko. Sino ba ako? Isang babae sa mga Pilipinas. Pwede ako na kaya na pala, umiyak ako mukha sa Diyos. Yung kaya ko namin. Amen po? Naunawaan niyo po ba? Bakit parang ang ligalig ng marami? Hello? Ngayon yung kaunawa na sinasabi ng Panginoon, naunawaan niyo kung bakit niya sinasabi, imbis daw na tubig, ang ibigay sa kanya ay suka. Suka ka ba sa panglasa ng Diyos? Hello? Maasim ka ba sa panglasa ng Diyos? Yung ba yung dinudulot mo sa kanyang buhay, yung panlasa na maasim? Hello? Amen? At ang sabi po rito sa, baba po lang tayo, at ang sabi po niya rito sa Lucas 19 verse 28 hanggang 29, ang sabi po niya, may isang manghok doon na puno ng maasim na alak. Inilubog niya rito ang isang espongha, ikinabit iyon sa isang tangkay ng isuko at inilapit sa kanyang bibig. Alam niyo, pag ako sa buhay ko, may mga sinarang na nangyayari. Ako ay nagdudulot ng hakikatyon sa buhay namin, sa buhay namin. Ako ba'y nagbibigay ba ako ng suka sa panlasa ng Diyos? Ako ba'y nagbibigay ba ako ng pait sa panlasa ng Diyos? Nagtatanong ako sa sarili. Isa ba ako sa nagiging suka sa panlasa ng Diyos? Isa ba ako sa akdo? Sa panahon ng kanyang pagkabayubay sa Diyos. Alam niyo yung krus na napag-uusapan, diyan siya nabayubay. Ang krus na nagsisimbolo niya na walang sukat na pagmamahal. Amen. Ilang trilyong tao ang inalaya niya ng pagmamahal dahil sa krus niya. Hindi mo mabila, hindi mo masukat. Hindi mo alam kung gaano kahaba, gaano kalalim, gaano kalawak ang pag-ibig ng Diyos na ibinulot niya, inalay niya sa krus ng Kalbaryo para ipadamanaman ka at mahal. Ilang? Ini po? Naunawaan niyo po yung mensahe ng Diyos? Naghihirap tayo, kaya nagigil kayo. Hindi walang gigil yung salita ni Lord sa akin ngayon eh. Pag ang sabi niya sa akin, sa sinasabi niya, sabihin mo yung kaya hindi ko di marami. Diba? Sa kainitan ng araw, isusubok mo yung istunga na inilubog sa alam na may abdot, ay pasisipsip mo sa Diyos? Korean. Sa panahon na nasa kaibigan ka sa pagkakasala, sa panahon na nagwawala ka sa harapan ng Diyos, sa panahon na paulit-ulit ang lumalabas sa kanyang mga mensahe,
Sinasabi niya nakikita niya sa'yo na wala kang pagpapahalaga sa pagmamahal na inaalay niya sa krus dahil sa'yo sa akin. Napakasaya mo naman. Darating ang panahon, magtatapos yan. At saka mo sabihin, may Diyos pa. Nung panahon na may Diyos sa'yo buhay, kung hindi mo siya binigyan ng halaga. Nung nakalaya ka sa Diyos, napunta ka sa kaaway, tsaka ka magtatanong. Kaya sa buhay na ito, kahit saan ka kahirap magpakabuti, gawin na natin. Magbigay tayo ng sinas. Kahit gaano kahirap magpakabuti, gawin na natin. Kasi nang tinitiwan ng nauuhaw siya sa kabutihan na ginugusto niya, makita sa iyo. Araw at gabi, lumayan ka sa pinagbuhan ng pagkakasala na ayaw niyang makita sa iyo kasi paulit-ulit mo siya pinasisip ng maasim na suka habang ginagawa mo. Prapa ka na po siya. Ang Diyos na pinaglagyan ng kanyang buhay, nakita mo nakabalubay sa road. Sa panahon na siya nagtitiis, kung gugunitain mo mga panahon na yun, habang ikaw ay nagtatampisaw sa kasalanan, hindi mo gugustuhin pumalik sa pagkakasala. Kasi iisipin mo, namatay ang Diyos dahil sa pagmamahal siya para maligtas ka, tapos nandiyo ka pa sa pagkakasala. Hindi ko sinabi ng niya pagkakasala. Pwede nagkakamali na ako. Pero ako mabuhay. Kaya sinasabi ng Diyos, ikaw umawa. Hinahanap ng Diyos yung tubig para maibsan mo kanyang panghawa. Ano ba yung tubig na yun? Yung mga salitang dumadaloy sa buhay mo? Yung mga salitang nabasa mo? Yung revelation kagabi? Yung sandalyas? Yung helmet, yung panangga, yung pananampalataya, yun ay tubig na dumadaloy mula sa Diyos. Yun ay tubig ng buhay tungo sa kaligtasan, tungo sa pagkawala sa kauhawan. Pero napakahirap ano? Ang sabi ng Panginoon, pinaisip-sip siya ng maasim na suka ng dala. Paulit-ulit kung pag pinasisip-sip ang Diyos, si Jesus na gano'n. Kayo po nakakaalam. Di tayo pwede magtungay ng tao dahil kilala tayo ng Diyos. Hindi tayo makapagtago sa Diyos. At ang sabi po niya sa 30, pagkatanggap ni Jesus ng alak, sinabi niya, naganap na. Iniyo po niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hilinga. Naganap na. Ngayon sa ibang mga relihiyon, ginaganap pa. Amen. Pero sabi ng Diyos, naganap na, tapos na. Pag naganap na, tapos na. Ginugulitan na lang natin yung mga nakaraan na mga pangyayari sa buhay ni Jesus bilang paalala na mayroong Diyos na nagmahal sa iyo kung bakit siya napunta sa krus sa kainitan ng panahon. Maraming pahirap, maraming sakit, dinuraan, tinurunahan, pinastigo, pinapasan ng krus, hila-hila. Ano yung hinihila mo ngayon? Pamilya mo ba? Hinihila mo, krus mo? Huwag ka magreklamo. Bagos makiusap ka sa iyo. Pag mo ng krus na pasan ko yung aking pamilya, parang hindi ko yata kaya buhatin marami po sila. Ikaw? Ang gusto po kayo yung marami pong obligasyon sa buhay, parang hindi mo na po kaya buhatin. Napakabigat po.
Sabi ni Jesus Christ, magsasubmit ka na lang sa Lord kung ano yung bagay na nagpapabigat sa'yo. Kasi di ka naman kayang ipako eh, kahit ikaw ay nahihirapan. Bagamat ramdam mo na nasa krus ka ng paghihirap, hindi kayo pinapako. Binigyan tayo ng kalayaan ng Diyos, di ba? Malaya tayo matindi. Amen. Ano rin mabuti na nakalulugod sa Lord para maibsan yung mga kabigatan mo sa buhay? Katulad na sabi ko, nasanay na ako natulog kahit napakainit ko walang electric kasi electric pa namin, puro na sira. Pag-isip ko, pawis na po sa Lord, may pawis pa ako lumabas na darama ko pa yung init. Sa Purinata, patutulog ako sa bigas na napakaraming alikabok para lang maibsan yung aking kanto. Salamat sa Panginoon sa mga ganung pagkakataon. Yung kalmaganap na electric man ako, nakakumot ako, nakahiga ako sa malambot na kaka, na kung tutusin, pwede ko naman gawin. Maraming dahilan. Katulad kay Jesus, hindi siya dapat nabayo-bayo kasi siya Diyos. Pero mayroong ama na nag-uutos sa kanya na ganatin niya. Kaya wala siyang choice kundi sumunod. Sa buhay na ito, nag-uutos ang Diyos. Ikaw ba igaganap pa na o makikita mong naganap na yung mga bagay? Napakamuni na ako sa una. Bagamat lagi siyang may paalala, lagi siyang nagsasabi sa mga bagay sa kanyang banal na salita. Marami siyang mensahe na pinapabati. At hindi niya ito umaabsorb sa ating puso. Ano kaya yung nagiging ganito? Ba't ang tao hirap na hirap sumunod, hirap na hirap magtapat, hirap na hirap siya, hirap na hirap. Hindi lang hirap na hirap siya. Ano kaya yung nagiging dahilan sanhi? Bakit hirap na hirap siyang sumunod sa Diyos? Wala naman akong makita kaya parang ang tao mahirapan sumunod sa Diyos. Tapos pagdating ng panahon na nangangailangan sa Diyos, ay Diyos pa. Wala yung Diyos. Amen. Tayo may mga dinaramdaman sa buhay. Ito, sinasabi ko ng tarasan sa inyo. Sa buhay na ito, nagpalaki ako ng mga anak na wala akong katawag-asa. Gusto ko ipinto na lang sa inyo yung buhay ko. Nagdanas ako ng napakaraming problema pagsubok hanggang ngayon. Nagkaroon ng malagika, nagkaroon ng malaking bukol sa aking kabihiran. Pero wala na akong pagkakaroon magpagawag kasi yung aking kabuhayan sapat na sapat ka sa aking pangangailangan sa tulong. Wala akong magawa kundi tumawag sa Diyos. Malawag sa Diyos. Dahil ang Diyos ay hindi bibingin. Amen po ba? Amen. Yung kalusugan na lagi ang nanilasan, biyaya na lang sa akin. Kaya sa ating lahat na may kailangan natin, mag-ulaw tayo sa Diyos. Mamamalayan mo, wala na pala yung tinitingnan mo. Tahimik ka mo ito, sabi lang ganito, tahimik ka mo muna namin sa Lord. Wala ka kaya kasi sinabi mo sa Diyos ay kanilig mo. At sa panahon ng Diyos, maraming ka namin ang paglayan. Bakit ko sinasabi? Matanda na ako sa iba sa inyo, pero sa Diyos ang kapag hindi ako nakadarama ng may luma. Hindi ako nakakadarama ng pagtaas ng hindi sa ngalan ng Diyos. Ibig sabihin, sapat na sapat ang biyaya ng Diyos sa Diyos. Kasi lahat ng hirap na pinagdaanan ng Diyos ay naligtas ka na, napagaan ka na napagalitan. Amen. Amen po ba? Hello, naantok kayo lahat?
Okay, matutulog, hindi pa tayo tapos. Amen ba? Ang kalayaan ay naganap na. Susundin na lang kung ano yung mensahe ng Diyos para sa kalayaan, para sa naganapan sa iyo buhay. Sinabi niya eh. Sapat na. Walang kulang, walang labis sapat. Kaya kung mayroon kang iniinda kayo, ilog mo lang malalim sa Lord. Sikreto mong ilog sa Lord. Amen. At lagi mong asamin yung kasagutan natin sa iba kong mga. Hello? Masayang maglingkod sa Lord na walang iniinda. Yun lang ang masasabi ko sa inyo. Kasi mahirap na naglilingkod na maraming hadlang. Kruspi. Pinako ka sa hirap na yan. Kailangan mag iba pa. Sabi na Lord, tapos na eh. Krus mo yung mararanasan mo. Binaba na si Lord sa krus. Nandun na siya sa langit. Kaya mo makababa yan. Hello? Tama po ba? Para walang mga tao. Amen? Sa sobrang kabutihan ng Diyos, nagsamantala ng mga tao. Ay, kayo ligtas na, babay kayo sa kasalanan, ligtas pa rin kayo. Ay, parang. Ang gusto ng Lord, pag-usahin niya, yung mga bagay na pinag-uuhawan niya, ay makita at masusungan na sila. Amen. Hello, pinapakan natin sila. Dahil ang Diyos, yung pagmamahal niya na ibinalay niya sa cross dahil sa atin, ay naganap na tapos na. So, kung ano yung ni Lord, yun na lang tayo, doon na tayo lumakad. Para yung ako sinabi niya na mapait na pinasip-sip sa kanya, hindi na niya malasahan sa buhay mo. Hello, amen po ba? Amen. Dapat maging pasalisik tayo sa ating isip. Mapagtanong tayo sa Panginoon. Tama po ba yung natin? Kasi kung hindi, buhay na ito. Magpaturo tayo sa Lord para hindi kayo nahihirapan. Ano yung hindi mo kaya gawin? Pero hindi ko sinasabi ko, hindi ko kaya gawin. Tulungan mo po ako ng luwa. Napakasimple ang mga sa Diyos. Napakasimple. Napakasimple na humiling sa Diyos. At sa maiksing panahon na pag-ibig mo, kung kayo may kaluhan ng ulit yung karapat-dapat sa Diyos, ayun na siya sumasagot ang Diyos. Kung hindi ka ba, mag-istis ka muna, at kulay ng Jesus, mag-istis ka. Hello, amen po? Amen. Lagi mong tatandaan. Mabuti ang Diyos natin. Araw at gabi na ng buhay mo ay mabuti ang Diyos natin. Amen. Kung mayroong mga bagay na nangyayari hindi mabuti sa buhay mo, pagtanong ka, baka mayroong lang. Amen. Pagtanong ko sa Diyos. Minsan, ikwento ko sa inyo, humayo ko sa FX. Alas 3 na nanabon. Araw ng Huwebes, nakalimutan kong Huwebes. Naglalakad ako sa pasilyo sa bahay namin. Ang layo-layo ko sa kabinet, sumadlak yung balakang ko sa kabinet. Kasi aray! Ba't ako napunta na yung kailangan ko? Panginoon, may problema ko ba? Dinig na dinig ko sa espiritu ko sa niya. Araw ng Huwebes, ayaw mo sa FX later. Tingnan mo. Panginoon, may problema ko ba? Yun ang sagot niya sa isip ko. May hayo ka sa index ngayon, late ka na. Sorry. Amen. May mga ganun gusto na sasagutin. Sasagutin na. Kaya huwag tayo masyadong magmamagaling, magmamarunong sa Diyos. Kaya yung gusto na magaling at marunong. Tinabalan lang na tayo pag nakita Amen. ng Amen po. Basta malam ko mabuti ang Diyos. Bagamat hirap siya sa krus ng Kalbaryo, nakasipsip siya ng mga bagay, lahat ng hirap na nalasap niya,
Pero yung nagpapakita ng kahalagahan ko sa buhay. Ganun ka pinahalagaan ng Diyos. Kaya ito, babalik ng pagpapangalan sa Diyos. Hindi ko yung merit ko. Maunawaan ko ba? Amen. Gaano ba kahalaga ang Diyos sa buhay ng ulo? At marami siya kaagaw. Pag hindi mo pagtuunan ng pansin ng malalim ng Diyos, maraming kaagaw ang Diyos. Ang lalaki ka. Kung ano yung sarili ang pagiging pagkaroon mo ng pagitan sa Diyos, mapura natin sa mga bagay na wala para makatuloy ka hindi ka magulang sa Diyos. Yun po. Para yung kanyang mga hinahanap na mga masarap na inig, masarap na tubig. Nakita niyo yung panahon na alas 3 na kumuli-muli sa kainitan ng araw, ang sa'yo na sabi niya na ganun. Salamat talaga sa kanya. Kaya ang alam ko sa panahon na yun, kinababas ko mga salita. Minala ka ng Diyos. Minahal tayo ng Diyos. Kaya sinabi sa krus ng Pilipinas. Tayo na tayo ba yun?